Hello mga auntie! Ngayong araw ay andito ngayong delivery ng mga bulaklak. Wow! Dahil ilang araw nga tayo hindi nakakuha ng mga bulaklak mga auntie, kaya naman ngayong araw ay kukuha tayo kasi wala na tayong mga roses. Oo mga auntie, hindi nga ako kumukuha ng maraming mga bulaklak kasi araw-araw naman ito nagpupunta itong delivery dito sa shop. Kaya naman sabi ko sa kanya, yung pang-araw lang na ito ang kukunin ko dahil wala namang gaanong customer ngayon mga auntie, kaya naman yung sapat lang sa araw na ito ang kukunin ko. At kumuha nga lang ako dito ng tagi-isang buns na kulay mga auntie. At kumuha nga ako dito ng kulay pula. Kumuha din ako ng kulay puti. At meron din tayong light pink at saka yellow. Kumuha din pala ako ng green crisp mga auntie. At dahil nga may mga crisp pa tayo na naiwan, kaya naman ito lang yung kinuha ko. Sabi ko nga sa nagdi-deliver mga auntie, tagi-isang bunch lang ang kukunin ko kasi wala nga namang customer. Paano pag kukuha ako ng marami tas walang bibili tapos masisira lang? Kaya nga sabi ko sa kanya mga auntie, total araw-araw ka namang dumadaan, kaya yung sapat lang ang kukunin ko ngayong araw. Oo mga auntie, matumal nga mga bulaklak ngayong buwan. Tapos na nga tayong kumuha ng mga bulaklak mga auntie, kaya naman, ito na, lilinisan na natin ng mga roses. Oo mga auntie, ganito lang maglinis ng mga bulaklak. At dahil nga may mga tinik itong mga roses mga auntie, kaya naman gagamitan natin ng plastic clip. Ito pala ang pinagtatanggal namin ng mga dahon at mga tinik. At pagkatapos naman nating matanggal itong kanyang mga tinik at mga dahon, ay tatanggalin ulit natin yung mga naunang petals. Kasi yung mga unang petals nito mga auntie ay may mga black. Kasi kapag nakita ng customer yung may mga itim na petals mga auntie, sinasabi nila luma na daw yung bulaklak kahit bagong bukas mo lang. At syempre mga auntie, hindi natin kakalimutan putulan itong kanyang mga stem para makainom ng tubig itong ating mga bulaklak. Kasi minsan may mga bagong bukas na hindi pa napuputulan. At yung pagputol pala namin ng mga bulaklak mga auntie ay pahiga. Sabi nila, para makasipsip daw ng maayos itong mga bulaklak. At ito nga mga auntie, matatapos na nating malinis itong ating mga roses. At last na nating linisan itong kulay puti. At syempre, isunod na natin itong kinuha nating green crease. Dahil hindi na to pwede sa clip na ginagamit natin sa pantanggal ng mga dahon mga auntie. Kasi itong mga bulaklak niya hindi pare-pareho at may mga sanga-sanga. Kaya naman, isa-isa nating tatanggalin ang kanyang mga dahon. At kung mapapansin nyo mga auntie, may mga lumalaylay at ito ay mga naputol. Kailangan din nating tanggalin yan mga auntie para maganda yung pagkatayo ng mga bulaklak. At yung mga pinagtanggalan naman natin mga auntie ay pwede rin natin itong gamitin ulit. Kapag gumawa tayo ng mga ready na mga bulaklak mga auntie ay pwede natin itong mga isingit. O mga auntie, hindi naman yan basta-basta masisira. Pag mga crisp mga auntie, matagal itong mabuhay. Hindi tulad ng rose mga auntie, medyo konti lang ang kanyang buhay. Lalo na kapag hindi malamig yung kanilang tinitirahan. At bago matapos itong ating video mga auntie, ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagsubaybay ng ating mga videos. At kung nagustuhan mo ang ating video, follow for more. Huwag mo na rin kalimutang i-share. Yun lamang. Once again, Abby Cariaga.